Magandang araw mga kaibigan. Pag-usapan naman natin ang impluwensya ng mga OFWs natin ngayong May 12 election. Kahapon may vlog ako tungkol sa balita-balita na dinidiktahan daw ng mga OFWs ang pamilya nila din sa Pinas. Iboto nyo. Ang gusto ko, kung hindi, wala kayong padala. So ito, may post si June Fermin. Napakagandang pagkasulat niya. Ibasa ko sa inyo. Ang title niya is ano? Si Optic Politics pala ang nagsulat April 19 kahapon. Sabi ni Optic Politics, The Silent Tide. How OFWs are steering the May 12 vote. Tahimik daw na alon ang OFW, walang imik. Kaya lang, ito na ngayon ang nagtitimon paano bumuto ang mga pamilya nila din sa Pilipinas. How many OFWs we have? We have millions of OFWs. Sa Amerika lang, ang alam ko, meron tayong mga 4 million PhilAms. Amerika lang na. How about buong mundo? Nandyan. Ang mga OFWs natin, tinawag na modern day heroes. Sila ang bumubuhay sa ating ekonomiya. Sila ang may hawak sa pera. Kaya may boses sila. Okay. Basahin natin itong sinulat ni Optic Politics. Sabi niya, in the quiet corners of Rome's nursing home, Rome sa Italy, the oil rigs of Abu Dhabi, and the households of Hong Kong, mga OFWs natin, ang dami sa Hong Kong, a force is gathering, one that doesn't chant on the streets or appear on TV debates. Overseas Filipino workers, long dubbed the Bagong Bayani, are now emerging as silent kingmakers in the May 12 election. Ang ganda naman, mga kingmakers daw ang mga OFWs. And here's the twist. They're not just voting. They are influencing, if not outright directing, how their families back home vote. And overwhelmingly, they are pro-Duterte. Duterte plus 2, as one political analyst quip, referring to the loyalty not just to the former president but to anyone carrying his legacy. Ito, may example. Maria, a domestic worker in Milan for 15 years, explains it with clarity of someone who's seen both poverty and progress. Sabi ni Maria, I send money, I buy the groceries, I paid for the Wi-Fi and the kids' education. I may not be home, but I have a voice, and I make sure it's heard on election day. Very clear. That voice echoed in group chats, remittance instructions, and weekly video calls has shaped the political education of millions of Filipino families. Viber groups and Facebook messages. Threads from Dubai to Vancouver are lit with reminders. Ito. Example ng reminders. Huwag mong kalimutan, anak, si Duterte ang nagbigay sa atin ng dignidad sa abroad. Vote wisely. Ito yung palagi kong nababasa noon pang before May 2022 elections. Ang mga OFW, sabi nila, hiyang-hiya kami nung si Aquino pa ang presidente. Nilulockdown ng aming mga amo. Dahil sa hindi magandang nangyari sa Pilipinas. Yan lang pag-upo ni Duterte,
Bilib na bilib daw ang mga amo ng OFWs. Saludong-saludo sila. Pwede nga daw nilang hiramin si Tatay Digong. Kaya doon nagkaroon ng dignidad ang mga OFWs panahon ni PRRD. So ito, sabi niya, si Duterte lang nagbigay sa atin ng dignidad sa abroad. Okay. This influence is more than emotional. It's economic. An OFW mother telling her son, kung gusto mong padalhan pa kita, ayusin mo pagboto mo. It is not just a suggestion, it's electoral leverage. Ikaw anak, anong gagawin mo? Butuhan mo yung gusto mo. Wala kang allowance? O butuhan mo gusto ni nanay? Tuloy-tuloy ang allowance. Di ba? Napakasimple. And that's precisely what worries the traditional political dynasties and trapos. The Duterte vote isn't limited to a single personality. It's a movement driven by memory of discipline, law, and perceived golden age of governance. Come May 12, expect an outcome not solely shaped by the elite in Forbes Park or the noise on national television. This one might just be decided by a nurse in Toronto, a seafarer in Norway, or a construction worker in Riyadh. Filipinos who may be far, but whose influence is closer to home than ever before. They are pro-Duterte, and they're voting in spirit, in money, in message, and by proxy. Agree ba kayo dito sa sinulat ni Uptake Politics? Ako, agree ako. Ito, yung vlog ko kahapon, tungkol sa is it true? Kasi nabasa ko sa post ni Crescent Laurita Chu. Natotoo ba ito na kayong mga OFWs, ang sasama naman ng ugali nyo, dinidiktahan nyo ang boto ng inyong mga pamilya? But that's good, sabi Charot. Ito yung mga comments. Iris po, talagang dinidiktahan ko mga anak ko sa pagboto. Kasi Duterte, kasi tahimik at magaan ang puso ko kahit malayo ako sa aking mga anak, lalong teenager pa sila panahon ni Duterte. Leonora, 100.99% mga family ko straight PDP laban. Si Lina Trillo, ako din, dinidiktahan ko rin pamilya ko sa Pilipinas. Watching from Sweden, PDP laban straight. So, ang daming nagko-confirm mga OFWs na dinidiktahan nila ang boto ng pamilya nila ngayong May 12. Kaya nga, silent tide itong OFWs. Sila na ang bagong kingmakers. Mabuhay kayo, mga kababayan naming OFWs. Okay, mga kaibigan, salamat sa inyong pagsubaybay sa ating channel. Nakakatulong kayo ng malaki sa Tribong Talanding na tinutulungan natin dahil ang sweldo natin is tinutulong sa tribo. Namimigay tayo ngayon ng mga yero at pako para ma-repair ang sira-sirang bahay ng Tribong Talanding. Kaya panoorin nyo ang video na ito. Po diyang natabangan na mogero. Salamat kayo guys na apil ko ginapang sasin. Daghang kayong salamat. Daghang kayong salamat sa nagpaygay nining Og karon mo na ni ang atop sa natagaan na mogero. Mo na ni ang kadako sa buslot. Karon unsa man ang inyong ika-istorya nga natagaan na mo og Sen Lansang Paco Plincent? unang-una pasalamat ko sa Ginoo o sa nagtanaw nini nga video kay natabangan ko. Oh.
Daghan kayong salamat sa Oo. mga supporter, sa mga nagdala ni nga programa. Mm. Daghan kayong salamat. Og pila na din ni katuig ang inyong balay? Kuan ni ka tuig mga 23. 23 na katuig. Oo. O 23 na katuig inani na ang hitsura niya. Sulod sa 23 ka tuig, karon pag gud mo makakuan og yero, karon pa mo makaatop og bag-o. Karon pa mi naka kuan nga gihinabangan ni Oo, tungod sa kalisod. tungod sa kalisod sa among pagpuyo. Dili na makapalit og sin among yatog. Lagi. Nagpasalamat ko nga apil ko og hinabang na apil gid ko diri bisag naa sa sok ang akong balay. Apil gid ko. Daghan kayong salamat. Oo. Hinaot nga magpadayon ni nga programa kay daghan pa ang tinanglan og kuan nga among sama sa among kahimtang. Oo. So salamat sad kayo ya. Ate, salamat.